Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Matuwid ang dapat gawin, masama'y iwasan natin, at tayo ay bubuhayin. Ang Diyos ay sa atin, at di siyang makakapiling. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabi, ang isang propeta'y hindi iginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong piyesta ng Paskwa, at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana, Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum, may isang mataas na pinuno ng pahamalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang nabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. At sa daaypay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inipsan ng lagnat kahapon na mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya'y at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghan na ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyupon lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay nasa ika-4 na linggo na kung saan sa ating paglalakbay na ito, patuloy pa rin ang paghingi at bahagad sa atin ng ating Panginoon upang tayo'y buo sa ating pagdiriwang, sa pagsapit o pagsariwa natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, sa ating buhay pang araw-araw, ninanais po natin na tayo ay maging maayos. Araw-araw, humihiling po tayo ng biyaya sa Panginoon. Higit sa lahat, ang ating mabuting pamumuhay araw-araw. Araw-araw, hinihingi po natin sa ating Panginoon at ating ipinagdarasal na tayo ay bigyan ng kaayusan at buhay patungo sa Kanya. Kaya po ngayon,
sa ating buhay pang-araw-araw, binibigyan din tayo ng biyaya ng Diyos, ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay nasa atin lahat. Ang ating buhay pananampalataya ay ito'y biyaya para sa atin upang tayo'y magkaroon ng buhay na buhay patungo sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Pagtitiwala at pananampalataya at umaasa palagi na tayo ay Kanyang kasama at kasama rin natin siya sa ating paglalakbay. Kaya nga po, sa buhay pananampalataya natin, paano po natin ito may papakita at masukat sa atin? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ngayon, si Jesus ay hindi tinatanggap ng kanyang sariling bayan. Parang hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesus, ang ating pong Hesus Nazareno. Sa maraming ginagawa niya, parang kulang pa ito upang sila'y sumampalataya at magkaroon ng buhay ang pananampalataya ng bawat isa. Kaya nung nabalitaan ng isang pinuno ng pamahalaan na si Jesus ay nandoon sa lugar na yaon, lumapit siya at kanyang hiniling na pagilingin ng kanyang anak na naghihingalo, mamamatay na. Pero anong sabi ni Jesus sa pinunong iyon? Hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Mga minamahal na kapatid, tayo ba sa ating buhay pang-araw-araw, sa ating buhay pananampalataya, kailangan pa natin ng palatandaan o kababalaghan upang tayo maniwala na makapangyarihan ng Diyos sa atin? Kailangan pa ba natin ng palatandaan o kababalaghan upang tayo magtiwala na may Diyos tayong kasakasama sa buhay? Sinasabi po natin, minsan tayo sinusubok ng panahon, minsan sinusubok tayo sa ating buhay, at nandoon ang mga agam-agam, nandoon ang pagtatanong, nasaan ba ang Diyos sa buhay ko? Nasaan ba ang kapangyarihan ng aking Panginoong Hesus Nazareno? Parang wala naman. Kailangan ko ng tanda upang ako'y maniwala at magtiwala sa Kanya muli. Kailangan natin ng extraordinaryong mga pangyayari, kababalaghan, upang tayo magtiwala at sumampalataya at sumunod muli sa ating Panginoon. At kung hindi ito may bigay ng ating Panginoon, dahan-dahan tayong umaalis, dahan-dahan tayong nanlalamig ang ating pananampalataya sa Kanya. Nandoon yung pagtatanong sa ating isipan, nandoon yung parang walang pagtitiwala. Mga minamahal na kapatid, makapangyarihan at makapangyarihan ang Diyos para sa ating lahat. Kinakailangan lang buhay ang pananampalataya sa iyong sarili. Anuman ang nangyayari, anuman ang kaganapan sa buhay natin, huwag natin walain ang buhay na pananampalatayang ibinibigay sa atin. Ito ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ito ang nagbibigay sa atin ng tunay na paglalakbay patungo sa Kanya. Kaya nga po ngayon sa ating ebanghelyo, nabalitaan nung pinuno ng pamahalaan, mataas ang kanyang katungkulan, nandun si Jesus. Anong sinabi niya? Pagalingin niyo po ang aking anak na lalaki na naghihingalo. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Ang pinuno sa ating ebanghelyo ngayon, hindi naghingi ng palatandaan o kababalaghan para bang sinabi o sasabihin ng pinuno, Panginoon, anong assurance ko na buhay ang aking anak? Magaling na ang aking anak. Bigyan mo ba ako ng assurance o palatandaan para ako'y umuwi na? Hindi yun sinabi ng pinuno. Bagkus sinunod niya ang sinabi ni Jesus, ang sinabi ng ating pong Hesus Nazareno, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. At doon nga'y nangyari ito, dahil nung siya'y
palapit na sa kanilang bahay, sinalubong siya ng mga alagad at sinabi, magaling na po ang iyong anak, buhay na po ang iyong anak. At tinanong niya, anong oras naibsan ng lagnat ang aking anak? Mag-aalauna po. At naalala niya, ganun din ang kanyang pagtatagpo kay Jesus, mag-aalauna din. Tunay ngang makapangyarihan ang kanyang salita. Tunay nga nagpapagaling ang ating Panginoon kung may pananampalataya at buo ang ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid, sana sa buhay po natin, bit-bit din po natin ang tunay at totoong pananampalataya natin sa Kanya. Alam natin, makapangyarihan ang Diyos. Nagbibigay sa atin ng kabutihan, nagbibigay buhay sa atin araw-araw. Hindi yan kinakalimutan ng ating Panginoon na ibigay sa atin araw-araw. Kaya po, sa buhay pananampalataya natin, huwag din natin kakalimutan. Huwag din natin itong babawasan. Lalo pa nating dagdagan ang ating pananampalataya sa Kanya. Lalo pa nating dagdagan ang ating pagtitiwala sa Kanya. Dahil kung tayo'y ganito ang ating ginagawa sa ating mga sarili-sarili, tunay na may kabutihan tayong matatamo at matatanggap mula sa ating pong Jesus Nazareno. Kaya po, sa paglapit natin kay Jesus, paglapit natin sa Panginoon, at pagpunta natin sa damba ng ating pong Jesus Nazareno, tiyak may kabutihan na ibibigay sa inyo ang Panginoon. Tiyak na may bibigay sa inyo ang pong Jesus Nazareno ng buhay para sa inyong buhay paglalakbay na ayon sa Kanyang kagustuhan. May kabutihan na ibibigay sa atin ang ating pong Jesus Nazareno. Kaya po ngayon, sa ating pagdiriwang, ano po ang nais ng Diyos para sa atin ngayon? Hayaan niyo po akong 3 bagay ang iwan sa ating lahat ng ating pagbasa at ng pagdiriwang natin ngayon. Una, ang pagkilala po natin sa kadakilaan ng Diyos. Huwag po tayong mag-underestimate sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kayang-kaya ng Panginoon. Siya'y pinagmumulan ng ating buhay. Alam niya kung ano ang saloobin at hinihiling natin sa Kanya. Mga kapatid, kilalanin po natin ang kadakilaan ng Diyos na nangyayari sa atin. Tingnan natin, suriin natin ng mabuti ang ating buhay. May kadakilaang taglay at mayroon kang natanggap na kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay araw-araw. Pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kung ganun mga kapatid, ibinibigay ito sa atin ng ating Panginoon, yakapin po natin ng lubos. Yakapin po natin ng mahigpit ang biyaya na kaloob ng Diyos sa atin. Huwag natin hayaan na mawala ito sa buhay natin. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay natin. Tiyak dadaloy ang biyaya na ibibigay sa atin. Dadaloy ang kanyang biyaya sa bawat paglalakbay natin. Kaya po, sana sa buhay po natin, anuman ang inibigay sa atin ng Diyos, maliit man ito o may kalakihan, tanggapin po natin ng buo at marunong magpasalamat at tumingala sa Kanya. At ito'y magdadala sa atin sa pangatlong punto ng ating pagdiriwang ngayon. Buhayin natin ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya kailangan buhay palagi sa atin. Kailangan ito upang ito'y matamo natin ang pangako ng Diyos sa atin. Kung patay ang pananampalataya natin, kung kulang ang pananampalataya natin, hindi natin matatamo ang kanyang pangako sa ating lahat. Mga minamahal na kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, ito ang kailangan natin. Buhayin natin ng lubos ang pananampalatayang bigay sa atin. Tiyak, matatanggap natin ang kanyang pangakong
ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Buo natin itong tatanggapin dahil buo din tayong sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pagninilay ngayon, sa paglalagom nito, ano ang ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Sa pananampalatayang taglay natin, sa pagkilala natin sa kadakilaan sa ating Panginoon, at tinatanggap natin, tayo'y lubusang tinutulak na lumapit sa Kanya, lumalapit sa Kanya upang tayo ay mabiyayaan. Tayo makatanggap ng biyaya. Lumalapit tayo sa Kanya upang patuloy na mabuhay, hindi mamatay. Ang paglapit natin sa Panginoon ay tanda ng buhay na walang hanggan ang ibibigay sa ating lahat. At paglapit natin sa Panginoon, tiyak ang ating kaisipan, ang ating kalooban ay may bungang kabutihan. Amen.